Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Suminghal si Noah pagkatapos niyang sabihin iyon. Naintindihan na ni Bryson ngayon na siya ay na-corner na. Hindi niya inakala na kayang gawin ito ng pamilyang Squealer. Ano? Dinakip mo ba sila Jasmine at Mandy? Meron kang 5 minuto para pag-isipan ito, Lord Fenderson. Huwag ka na ring mag-abalang umasa sa board of director. Makakasiguro ako sa iyo na kahit ang mga taong matapat sa iyo ay mabilis na pipirmahan at aprubahan ito, sagot ni Noah na hindi pinansin ang tanong ni Bryson. Fine, pipirmahan ko ito. Pero gusto kong linawin mo ang isang bagay. Totoo ba na kayo ay naging mga sunod-sunuran na lang ng pamilyang Moldel? Tanong ni Bryson na may sama ng loob habang pinipirmahan niya ang agreement form. Hindi magandang term ang sunod-sunuran, Lord Fenderson. Pinili ko lang na magtrabaho kasama ang mas matalinong tao. Tandaan mo na ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Kung tutuusin, tinanggihan mo ang proposal ng pamilyang Moldel na makipagtulungan sa kanila sa paghahanap kay Gerald sa loob ng Salford Province, sabi ni Noah. Bilang bahagi ng aming deal sa pamilyang Moldel, gagamitin namin ang pangalan ng pamilyang Fenderson upang hanapin si Gerald sa sandaling tumungtong kami sa kapangyarihan. Tungkol sa mga deal, kapag napatay namin si Gerald, ang apelido ng pamilyang Fenderson ay mawawala na sa balat ng lupa. Sa halip, ang gagamitin niyo ng apelido ay ang pangalan ng pamilyang Squealer. Tulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ng ito ay kagagawan mo, kaya huwag mo akong sisihin, dagdag ni Noah. Ibalik niyo na siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga na siya. Bantayan niyo siya ng maayos. Hindi natin pwedeng maantala ang main occasion na magaganap bukas. Sa wakas ay tapos na sa kanyang monologo pagkatapos ay lumabas si Noah mula sa kwarto kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, parami ang mga kinidnap na tao ang dinala sa sikretong kwarto ng pamilyang Squealer. Tulad ng inaasahan, karamihan sa mga dinakip na mga tao doon ay mga pinagkakatiwalaan o inaasahan ng pamilyang Fenderson. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Nararamdaman ko na may hindi magandang mangyayari kay Lolo. Kailangan nating mag-isip ng isang paraan para makatakas sa lugar na ito, sabi ni Jasmine. Nag-iisip nga tayo ng plano. Kanina pa ako nag-iisip at ang pinakamagandang magagawa natin sa ngayon ay tipunin ang mga taong nasa loob ng kwarto na mahusay sa martial arts, ang marunong tumakas, sagot ni Warren. Dagdag pa niya, base sa opinyon ko at sa mga naranasan ko, ikaw ang pinaka-skilled na martial arts fighter sa loob ng kwarto na ito, Miss Jasmine. May kaalaman ka rin pagdating sa paggamit ng baril. Tayo nila Maya ang mangunguna sa planong pagtakas. Pero 3 pa lang tayo. Alam ko rin ang martial arts. Isali mo ako. Ako rin. Makalipas ang ilang sandali, 10 tao ang lumapit para makipagtulungan sa kanila. Ang kanilang lakas ng loob ay nagmula sa galit na nararamdaman nila sa buong sitwasyon at walang sinuman sa loob ng kwarto na iyon ang handang sumuko kay Noah nang hindi lumalaban. Alam ko na gusto niyong makatakas, pero mag-ingat kayo, sir. Hindi ka mula sa pamilyang Fenderson, pero sigurado akong hindi ka nila masyadong pahihirapan para sayo. Pero asahan mo nang magiging malala ang sitwasyon kung mahuli ka nila. Sinabi ng isa sa mga nakidnap na lalaki sa kwarto. Kinikilos ni Gerald ang kanyang kamay ng paulit-ulit at sinasabi sa kanila na huwag kumilos ng basta-basta at maghintay ng konti pa. Hayaan sana ng mga mahihina ang mga malalakas na manguna sa plano na ito. Sabi ni Warren habang umiling. Matapos tumingin ng sandali kay Gerald, tumango si Jasmine at sinabi, dapat akong sumang-ayon sa sinabi ni Warren. Mas maganda nang umalis sa lugar na ito, kaysa hayaan na lang ang kapalaran. Iniisip ni Jasmine kung paano niya mabilis na maipapaalam sa iba ang tungkol sa plano ng pamilyang Squealer kung makakalabas siya ng ligtas. Kung mangyari iyon, mapipigilan pa nila ang masamang pinaplano ng pamilyang Squealer. Masaya akong marinig iyan. Napansin ko na medyo maluwag ang defense system ng bahay niyo. Pero nararamdaman ko na magiging mas mahigpit ang depensa sa labas. Pamilyar ba kayo sa labas ng mansyon ng pamilyang Squealer? Tanong ni Warren. Pamilyar ako doon. Manatili kayo sa tabi ko kapag lalabas na tayo. Idadaan kayo sa daanan na sa palagay ko ay hindi masyadong mababantayan. Kapag naging swerte tayo, makakalabas tayo sa lugar na ito. Biglang sumabad si Gerald nang marinig niya iyon, Aha! Malinaw na sinasabi niya sa kanila na isama siya.
Alam kong natatakot ka, Sanderson, pero baka hindi pa tayo magtagumpay sa kahit na subukan nating makatakas sa lugar na ito. At saka, hindi pa natin alam kung mapanganib sa labas, sagot ni Jasmine na may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Umikot naman ang mata ni Maya nang marinig niya ang suggestion nito. Hindi ako pwedeng manatili dito nang walang ginagawa, Jasmine. Lalo na sa kondisyon ng pamilya natin. Sasama ako, nanggigigil na sinabi ni Mindy habang nakangisi siya. Nang marinig iyon, lumingon si Jasmine para tingnan ang ibang mga tao na nasa loob. Marami sa kanila ang nakakuha ng lakas ng loob kanina nang banggitin ang planong pagtakas, ngunit marami pa rin ang nanginginig sa takot dahil naisip nila na baka mahuli sila muli ng pamilyang Squealer. Hindi kasama sila Mindy at Warren sa mga taong natatakot na lumaban. Napaisip ng sandali si Jasmine bago siya tumango at napabuntong hininga habang nakatingin kay Mindy. Teka lang. Hindi ako sang-ayon dito. Nabanggit na kanina na hindi natin alam kung masyadong mapanganib ito. Sasama kayo sa amin kahit na hindi nyo alam ang anumang martial arts, at baka masira pa ang buong plano dahil sa inyo, Miss Mindy at Sanderson, sabi ni Maya. Huwag nating sayangin ang oras natin sa pakikipagtalo sa bawat isa. Sa ngayon, pag-usapan lamang natin kung paano tayo makakatakas habang naghihintay tayong sumapit ang gabi, sabi ni Jasmine habang pinipigilan si Maya na muling gumawa ng hindi kinakailangang away. Ang grupo ay nagpahinga ng sandali para pakalmahin ang kanilang sarili nang biglang tumingin si Gerald sa isang sulok ng kwarto. Nang makarating siya doon, inilabas niya ang tila isang Jedi pendant mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman, sinuri niya ito at napansin niya na may isang pindutan dito. Huminga ng malalim at pagkatapos ay pinindot ni Gerald ang nasabing pindutan. Malapit nang dumating ang gabi. Gayunpaman, ang katahimikan ng gabi ay nasira dahil sa napakalakas na pagsabog. Ang mga miyembro ng pamilyang Squealer na kasalukuyang nasa lugar ay natulala habang pinapanood ang mga apoy na lumiliyab at sumasabog mula sa kanilang selar. Anong nangyayari? Sigaw ni Noah nang mabigla siya habang katabi niya sila Berk at ang ilan pa. Silang lahat ay nakaupo sa isang malaking conference hall ng pamilyang Squealer nang maganap ang pagsabog. Master, may nangyaring masama. Ang selar natin ay sumabog at makikita ang malakas na apoy doon. Sumugod ang isang butler sa conference hall at sumigaw siya kung saan naroon ang mga lalaking natulala sa pangyayari. Ano? Sagot ni Noah nang bahagyang kumibot ang labi niya. Mayroon siyang dahilan kung bakit galit na galit siya. Maraming mga tao na hindi ginamit ng pamilyang Squealer ang kanilang warehouse upang mag-imbak ng mga hindi importanteng bagay. Ngunit ngayon, karamihan sa kanilang mahalagang impormasyon at mga dokumento ay nakaimbak doon. Sino ang may kagagawan nito? Sino ang naglakas loob na gawin ito sa pamilyang Squealer? Galit na umangal si Noah. Magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan ang pangyayari, sagot agad ng butler. Good. Dapat mahuli natin ang mga salarin kahit na ito pa ang huli nating gawin, sabi ni Noah nang pinangunahan niya ang grupo ng mga tao palabas ng conference hall. Habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita ang 10 tao na mabilis na tumungo sa kagubatang matatagpuan malapit sa mansyon ng pamilyang Squealer. Hindi nagtagal bago sila makarating sa ilang mga tent na nakatayo sa malalim na bahagi ng kagubatan. Tapos na ang lahat, Mer Wesley, sabi ng mga tao habang papalapit sila sa main tent. Magaling? Tapos na ang ating misyon sa ngayon. Sa ngayon, maghihintay na lang tayo at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Mer Crawford, sagot ni Quest habang lumalabas siya ng tent bago siya tumango. Speaking of Mer Crawford, ipadala ang pangalawang team. Sabihin sa kanila na maging handa na tulungan si Mer Crawford o alinman sa iba pang mga nakatakas, utos ni Quest. Ang dating mayabang na binata ay may respeto na ngayon kay Gerald matapos na masaksihan ang kanyang tunay na kakayahan. Sa katunayan, mataas na ang respeto niya kay Gerald. Kung sa bagay, inatasan siya ni Gerald na gumawa ng isang komplikadong bagay, at ang paggawa ng gulo ay isang bagay na masayang ginagawa ni Quest. Bukod sa paglikha ng problema, responsable din si Quest sa pagtulong kay Gerald tuwing kailangan niya ito. Ang kanilang plano ay kasalukuyang dumadaloy ng maayos dahil binigyan ni Gerald si Quest ng paunang tagubilin mula sa loob ng sikretong kwarto kanina. Kahit ang lokasyon ng kanilang base camp ay pinili ni Gerald. Kung tutuusin, inutusan niya ang 2 tauhan ng pamilyang Squealer, na ngayon ay patay na, para idetalye ang tanawin na nakapalibot sa mansyon ng pamilyang Squealer. Matapos may tayo ang mga tent, ang susunod na utos ni Gerald ay ipadala kay Quest ang mga tao sa mansyon ng pamilyang Squealer para magsimula ng apoy. Hindi rin iyon naging problema para kay Quest.
Ipinadala na niya ngayon ang pangalawang team para bantayan ang pagtakas ni Gerald, kaya ang kailangan lamang gawin ni Quest ay maghintay para sa ligtas na pagbalik ni Gerald. Ano ang tunog na iyon, Jasmine? Naramdaman mo ba na parang nanginig ang lugar? Napakadilim din sa labas. Wala akong makita, sabi ni Mindy. Hindi ko alam pero mukhang may nangyaring pagsabog. Naisip ko na dahil magulo sa labas ngayon sa palagay ko gagana ang plano natin. Sinasabi ko na pwede nating subukang makatakas ngayon. Sa pagkakaalam namin, malamang si Lolo ang may pakana ng pagsabog na iyon. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito, sagot ni Jasmine nang tumango ang lahat ng mga kasangkot sa plano. Matapos matiyak na handa na ang lahat ng mga kasama nila, tahimik nilang binubuksan ang pintuan, na binuksan nila kanina pa, bago sila mabilis na tumakbo sa exit habang sinusundan ang mga daan na naunang pinlanong daanan. May ilan silang nakasalubong na tauhan ng pamilyang Squealer kanina, ngunit hindi ito naging problema para kay Jasmine dahil mabilis niyang binugbog ang mga ito. Dahil walang kuryente, mayroon silang kakampi na elemento ng sorpresa. Ang kaguluhan sa labas ang dahilan kung bakit karamihan sa mga subordinates ay hindi na makikita sa koridor, kaya nagawa nilang sumugod palabas ng gusali ng walang problema. Wala na ang mga gwardiya sa labas nang sumilip sa entranse ng sikretong kwarto, ang mga naiwang bihag sa pagtakas ng kanilang grupo, mukhang magiging matagumpay sila. Nang marinig iyon, guminhawa ang pakiramdam ni Mindy. Hindi nasunod ang kanilang naunang plano dahil nanatili si Mindy sa kwarto, naisip niya na baka maging pasanin siya habang tumakas sila. Anong dapat nating gawin ngayon, Stella? Isabel. Mukhang magulo doon. Dapat ba nating gamitin ang pagkakataong ito para makatakas? Nag-aalalang tinanong ni Mindy. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay. Nang lumingon siya para tingnan kung sino ito, agad na natunaw ang mga alalahanin ni Mindy nang makita niya na si Sanderson iyon. Sanderson! Hindi ka ba sumama sa pagtakas nila Jasmine at ng iba pa kanina? Umiling siya at pagkatapos ay suminyas para sa kanya na sabihin sa iba na tumakas sila habang may mga nangyayari pa sa labas. Malalampasan ba natin ito? Hindi nga natin alam kung si Jasmine at ang iba pa ay talagang nakalabas. Sagot ni Mindy. Sumagot si Gerald sa pamagitan ng pagsinyas na huwag mag-alala dahil nandyan siya para sa kanya. O sige, sabay tayong sumugod. Kayong lahat. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito na tumakbo papunta sa likuran ng pintuan ng mansyon, sigaw ni Mindy. Tama siya. Madilim na sa labas, kaya hindi rin nila susubukang gamitin ang kanilang mga baril. Tara na! Nagkasundo na ngayon ang lahat, ang grupo nila ay binubuo ng higit sa 30 katao ay nagsimulang pumwesto para makatakas habang dahan-dahang itinulak ni Gerald ang pintuan. Gayunpaman, bago pa man sila makalabas ng kwarto, umalingaw-ngaw naman ang putok ng baril. Saan kayo pupunta? Sigaw ng isang boses na ikinagulat ng maraming tao. Makikita ang mga taong tumatakbo patungo sa pasukan ng nakatagong kwarto, habang ang anim na mga tanod na may hawak na mga industrial flashlight ay tumatakbo rin papunta sa kanila. Habang papalayo sa pintuan si Gerald, lahat ng mga guwardiya na may hawak na baril ay pumasok naman sa kwarto, hinaharangan ang kanilang tanging ruta ng pagtakas. Nakatingin ng masana ang mga taong iyon sa mga taong nasa loob ng kwarto, hindi nakapagtataka kung bakit ang ilang sa mga babaeng nandoon ay agad na sumigaw sa takot. Ano ang dapat nating gawin, Sanderson? May dala silang mga baril, takot na bumulong si Mindy habang nagtatago siya sa likuran ni Gerald nang hinuhugot ang kanyang manggas. Kung gusto mong mabuhay, lumayo ka mula sa pasukan. Sabi ng isa sa mga guwardiya habang naglalakad patungo sa grupo na binabalot ng takot. Masyadong mabilis ang galaw na ginawa ni Gerald na walang sinuman ang nakakita nito. Mabilis na sinuntok ni Gerald ang anim na guwardiya. Tumagal ng isang segundo bago silang lahat ay nahulog sa lupa ng magkakasabay, dumudugo ang kanilang mga bibig at ilong. Ehu! Ikaw pala ay marunong makipaglaban mula pa noong una, Sanderson, sabi ni Mindy habang nanlalaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kahit na sina Stella at Isabel, nakilala ang maraming eksperto sa taekwondo noon, ay alam na ang mga eksperto na iyon ay hindi may kukumpara sa pipi na si Sanderson. Isa pala siyang makapangyarihan na tao. Ang lahat ng mga tao sa kwarto ay walang alinlangang namangha sa mga pangyayari. Dito nila napagtanto na mayroon na silang isang taong tiyak na maasahan. Hindi nagtagal bago lumingon si Gerald para tumingin sa mga taong ito at suminyas siya na tumakbo palabas ng lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Sumunod sila sa kanyang pamuno at lahat sila ay mabilis na tumakbo papunta sa backyard. Sa sandaling makalabas sila, nakita agad ng lahat ang umaalab na apoy na nilalamon pa rin ang cellar ng pamilyang Squealer. Dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang kontrolin ang apoy, nagsimula na itong kumalat sa iba pang mga bahagi ng mansyon. Sa madaling salita, ang pamilyang Squealer ay kasalukuyang nasa malaking kaguluhan at alam ni Gerald na ito ang pinakamahusay na pagkakataon para makatakas sila ng ligtas. Salamat kay Jasmine at sa iba para sa pagpapalayo ng ibang mga gwardiya, nakatakas ang kanilang grupo nang hindi nahagip ang anumang kaguluhan bukod sa ilang mga taong nagbabantay sa maing door. Gayunpaman, mabilis silang pinabagsak ni Gerald. Dahil dito, matagumpay silang nakatakas papunta sa labas ng mansyon. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras para magdiwang. Sa ilalim ng pamumuno ni Gerald, ang grupo ay tumakbo sa malayong hilaga bago tuluyang huminto ng maraming mga nakapark na kotse sa tabi ng isang gubat. Sininyasan si Mindy na pumasok sa isa sa mga kotse, kaya doon nakahinga ng maluwag ang dalaga. Gayunpaman, ang pagiging kampante niya ay panandalian lamang dahil bigla siyang may napansin. Teka lang, parang may mali. Nasaan si Stella? Hindi ba tumatakbo ng kasama si Stella kanina, Isabel? Bakit wala siya dito? Nag-aalalang tinanong ni Mindy. Tumingin si Isabelle sa paligid nang marinig iyon, naisip ni Gerald na malamang ay aksidente siyang napalayo dahil madilim at magulo ang dinaanan nila. Nasaan siya? Bumalik si Gerald sa mansyon pagkatapos niyang isara ang pinto sa likuran ni Mindy. Nagulat siya na tila hindi umalis si Stella sa cellar. Nang matagpuan niya ang babae, siya ay nakalumpasay sa isang sulok ng sikretong kwarto habang tahimik na humihikbi. Sa sandaling nakita niya si Sanderson, halos sumigaw siya sa tuwa. Sanderson, nadapa ako kanina at nag-sprayin ang ankle ko. Paliwanag ni Stella habang kinakagat ang kanyang ibabang labi. Bilisan mo, bitbitin kita, sagot ni Gerald habang binubuhat niya ito sa kanyang likuran. Teka, ano? Kaya mo ba talagang magsalita, Sanderson? Tanong ni Stella habang namamangha siya sa revelasyon na ito. Nang ina. Nakalimutan mo na ang boses ko, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi habang umiiling. Nang marinig iyon, umabot ng isang segundo bago niya ito mapagtanto, ngunit agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman niya kung sino ang taong ito. Gerald. Ikaw nga talaga. Mula sa pagkakataong nakilala kita, alam kong pamilyar ang itsura mo. Bakit hindi ko namalayan kanina na magkapareho ang pangangatawan niyo? Pero teka, hindi ba may nangyaring masama sa'yo? Tanong ni Stella, napuno siya ng pagtataka sa buong pangyayari. Mahabang kwento. Pag-usapan na lang natin yon kapag ligtas na tayong nakalabas. At saka, sikreto muna natin ang pagkatao ko sa ngayon. Walang dapat makaalam na ako ay nasa Salford Province. Naiintindihan mo ba, sabi ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Matapos makita ni Gerald ang kanyang matibay na pagtango, nagsimula ng tumakas ang dalawa. Ang 2 oras ay dahan-dahang lumipas na parang bangungot para kay Jasmine at sa iba pa mula sa nangunang team. Nakasalubong nila si Yael habang tumatakas kanina, kaya tumungo sila sa southern area patungo sa mabundok na lugar habang inutusan ni Yael ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Hindi na sila sinusundan ng mga tauhan ni Yael sa ngayon, ngunit hindi pa rin maginhawa ang pakiramdam ng grupo ni Jasmine habang nasa kagubatan sila. Pagkatapos ng lahat, hindi nila sigurado kung gaano karaming mga landas sa bundok ang dinaanan nila dahil nakatuon sila sa pag-iwas sa mga tauhan ni Yael kanina. Sandali silang naligaw bago natagpuan ang isang kalsada sa paanan ng bundok. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan ito papunta. Nasaan tayo, Jasmine? Walang makita na kahit isang village dito. Hindi rin tayo makatawag sa cellphone dahil walang signal dito, sabi ni Maya. Hindi ko rin alam. Pero mas mabuti nang meron tayong isang kalsada na sinusundan kaysa wala. Sa tingin kailangan lang natin sundan ito at tingnan kung saan tayo pupunta. Sana makarating tayo sa isang lugar na may signal sa lalong madaling panahon, sagot ni Jasmine. Tumango ang grupo. Tatakbo na sana sila nang mabilis nang marinig nila ang malakas na ugong ng mga makinang papalapit sa kanila. Hindi nagtagal bago nakita ng grupo ang ilang mga kotse nagmamaneho sa sira-sirang daanan. Base sa kanilang hula, kahit papaano ay may 50 na kotse ang papalapit sa kanila. Hinarangan nila ang daanan, pagkatapos ay ilang mga kalalakihang nakasuot ng itim ang lumabas mula sa mga kotse at mukhang may hinihintay sila. Huli na ang lahat. Sabi ng nangunang grupo nang maramdaman nila ang takot sa kanilang mga puso.
Makalipas ang ilang sandali, may isang lalaki na mukhang mayaman ang nanguna sa isang malaking grupo ng mga kalalakihan at naglakad sila papunta kay Jasmine. Ngumiti ang lalaki at tinanong, "Meron ba sa inyo ang nagngangalang Miss Jasmine Fenderson?" "Sino ka? Pinapunta ka ba ni Yael dito?" tanong ni Jasmine na may pagdududa sa kanyang tono ng pananalita. Kahit paggabi na sa oras na ito, sapat ang liwanag mula sa mga headlight ng mga kotse para sa mga nasa grupo ni Jasmine na makita kung gaano kahanga-hanga ang mga bodyguard habang nakatayo sila sa likuran ng kanilang leader. Makikita na ang mga bodyguard na ito ay nakatanggap ng mahigpit na pagsasanay at mula sa kaalaman ni Jasmine, ilan lamang sa malalaking pamilya ang kayang makapag-hire ng makapangyarihang mga bodyguards. Karagdagan pa dito ang pagdating ng mga kalalakihan ng may kadakilaan kahit palete na. Paano nila masasabi kung hindi sila ang mga subordinates ni Yael? Lalong nabalisa si Jasmine at ang iba nang maisip nila ito habang malapit silang nakatayo sa bawat isa bilang paghahanda sa paparating na pag-atake o pagtakas. Yael? Sino yun? Ngumisi ang lalaking leader bago niya sinabi, "Inutusan ako ng aking master na ilayo ka sa panganib, Miss Fenderson. Inaasahan ko na makikipagtulungan ka dahil wala talaga kaming oras sa ngayon. Sumama ka sa amin." "Ang master mo na. Anong pangalan niya?" tanong ni Jasmine habang nakataas ang isang kilay. Gayunpaman, walang sinabi ang binata at bumalik lamang siya sa loob ng kanyang kotse. Pagkatapos niyang gawin yon, lumapit sa grupo nila ang dalawang bodyguard, "Pumasok po kayo sa kotse, Miss Fenderson, at ang iba pa sa inyo. Dadalhin ka namin sa isang ligtas na lugar." Nang marinig iyon, nagkatinginan si Jasmine at ang iba pa. Kung ang mga kalalakihan na ito ay na may masasamang hangarin, tiyak na atake sila kay Jasmine at sa kanyang grupo sa sandaling tumayo sila sa harap nila. Gayunpaman, hindi nila ito ginawa. Malaking problema pa ang maraming mga makapangyarihang mga bodyguards na nakapalibot sa kanila. Alam ni Jasmine na wala sa kanila ang makakayanan na kalabanin ang maraming bihasang mga bodyguards. Sa huli, tumango lamang si Jasmine. Ano pa ba ang pagpipilian nila maliban sa maniwala sa kanila? Nang makapasok sila sa kotse, ang lahat ng mga sasakyan ay agad na nagsimulang tumakbo sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, ang mga kotse ay tumigil muli sa labas ng isang malaking bodega na matatagpuan sa isang lugar sa loob ng mga suburb ng city. Hindi agad matatagpuan ng mga tauhan ni Yael ang lugar na ito, kaya't ligtas ka sa ngayon, sabi ng leader habang nagsisindi siya ng sigarilyo at pinapangunahan ang grupo sa lugar. Matapos ang maikling paglalakad, si Jasmine at ang kanyang grupo ay agad na guminhawa ang loob nang makita nila ang mga maiinit na pagkain ay inihanda para sa kanila. "Salamat sa pagligtas mo sa amin, sir. Ano ang itatawag namin sayo?" Puno ng pagpapasalamat ang tanong ni Maya nang maramdaman niyang nag-flutter ang kanyang puso. Nanghihina siya sa mga tao matigas na pag-ugali tulad ng leader na dinala sila dito. Sir. Haha. Walang problema. Hindi naman ako ang dapat niyong pasalamatan. Sumusunod lang ako sa mga utos mula sa aking master. Kainin niyo muna ang inyong pagkain habang mainit pa ito at magpahinga na kayo. Ibabalikan namin sa mansyon ng pamilyang Fenderson bukas. Sir. May itatanong pa sana si Jasmine sa kanya nang biglang tumalikod ang binata at itinapon ang kanyang sigarilyo sa lupa. Matapos itong matapakan, lumabas siya ng kwarto bago patapusin ni Jasmine ang katanungan niya. Sa kanyang pag-alis, halos 100 tao lamang ang nanatili sa loob ng bodega. "Jasmine, alam mo ba kung sino ang nagligtas sa atin? Ang pamilyang Fenderson ay napakalakas at influential. Maari ba ang taong tumulong sa atin ay isa sa mga kaibigan ng iyong mga ninuno?" tanong ni Maya. Nang marinig iyon, umiling si Jasmine habang nakakunot ang kanyang noo bago niya sinabi, "Duda talaga ako sa sinabi mo, nakita mo naman na ang mga maasahan mula sa pamilya ko o ang mga sinasakupan naming mga pamilya ay nadakip na ni Noah tulad ng nakita kanina sa loob ng nakatagong kwarto. Para naman sa mga kaibigan ng pamilya, wala akong natatandaan na misteryoso, makapangyarihan, o influential ang sinuman sa kanila. Wala talaga akong alam kung sino ang maaring gumawa ng lahat ng ito. Ganun hindi naman nila tayo sinaktan mula pa noong una. Kaya naniniwala ako na pwede na tayong makampante sa paligid nila," sabi ni Maya. Bilang sagot, ang mga taong nandoon ay tumango bilang pagsang-ayon. Makalipas ang isang sandali, tumingin si Jasmine kay Maya at Warren bago niya tinanong, "Nakaranas kayo dalawa ng profesional na pagsasanay? Kitang-kita sa kung gaano kayo kahusay sa inyong martial arts skills.
Hindi kaya kayong dalawa hindi maituturing na mga simpleng transfer students lamang. Sa oras na iyon, ngumiti si Maya bago siya sumagot, matalas ang pag-iisip mo. Totoo na front lamang ang pag-transfer namin sa school, pero pasensya na dahil hindi namin pwedeng sabihin sa iyo ang aming totoong pagkatao, sana maintindihan mo. Samantala, sa ibang lugar, dahan-dahang ibinababa ni Gerald si Stella sa isang kotse, habang inuutusan niya ang driver na ihatid siya pauwi. Nagulat siya nang marinig niyang sinabing kay Gerald, dumiretso ka sa bahay at magpahinga ka ng mabuti. Magiging maayos na ang lahat sa oras na magising ka bukas ng umaga. Gerald, sobrang delikado dito. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin at manatili ngayong gabi sa bahay ko? Sagot ni Stella na may pag-aalala sa kanyang pananalita. Hindi pwede. May kailangan pa akong ayusin ngayong gabi. Pero naririnig na ang mga kulog sa langit, malapit ng umulan. Okay naman na kaming lahat. Ano pa ang kailangan mong gawin? Mapilit na sinabi ni Stella. Tandaan mo lang ang pangako natin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, maliban sa pagtago ng sikreto ko. Matapos sabihin yon, tinapik ni Gerald ang balikat ni Stella bago siya tumango sa driver. Nang makita iyon, sinimulan ng driver na magmaneho sa sandaling isinara ni Gerald ang pinto ng kotse. Lumingon si Stella upang tingnan si Gerald sa likurang bintana ng sasakyan, at nakita niya ang isang maliwanag na kidlat na lumiwanag sa likuran niya. Halos hindi gumagalaw si Gerald mula sa kinatatayuan niya kanina, ngunit nakaramdam si Stella ng lamig sa buong katawan niya nang makita niya ang ekspresyon ng mukha nito nang tumama ang kidlat. Sa pagkakataong iyon, nalaman ni Stella na hindi na si Gerald ang dati niyang nakilala noon. Ang bagong Gerald na ito ay masyadong nakaksindak. Unti-unting nawala si Gerald sa kanyang paningin at pagkatapos ay narinig ang mga dagundong ng mga kulog sa kalangitan na binabalot ng ulap sa gabing iyon. Hindi nagtagal, sumunod ang malakas na ulan kasabay ng napakalaking bugso ng malakas na hangin. Dumating na ang bagyo, kaya sinimulan na ni Gerald ang sumunod niyang hakbang. Kasalukuyan sa mansyon ng pamilyang Squealer, ilang mga representatives mula sa pamilyang Long at Mordell ang nanonood ngayon habang pinapagalitan ni Noah ang kanyang anak. Paano sila nakatakas? Hindi nyo na nga nahanap ang mga salarin na kasangkot sa sunog at nakatakas pa ang mga dinakit nyo. Galit na sumigaw si Noah. Sinusundan namin sila Jasmine at ang kanyang grupo kanina, pero bigla silang mabilis na tumakbo sa gubat kanina. Huwag kang mag-alala. Siguradong mahuhuli ko sila sa susunod, Dad, sagot ni Yael habang pinupunasan ang malamig na ulan sa kanyang mukha. Humph! Masyadong malala ang pagkakamali mo ngayong gabi, Yael. Paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na hahayaan kang magmana ng ganoon kalaking ari-arian sa susunod? Galit na sinabi ni Noah. Sa buong buhay niya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na napahiya siya ng sobra ng isang tao. Huwag mo nang sisihin si Master Yael, Marskyler. Halata naman na pasikretong nakatanggap ng tulong mula sa ibang tao ang pamilyang Fenderson sa pagkakataong ito. Ang pagtakas ni Jasmine at ng iba pang ay hindi talaga nakakaapekto sa atin. Kung tutuusin, kontrolado na natin si Bryson. Ituon lang natin ang ating pansin sa ating manpower doon. Kahit pa mahusay ang ating invisible na kalaban, masisiguro natin sa ngayon na hindi na sila makagawa pa ng anumang gulo, sabi ng ilang miyembro ng pamilyang Long at Mordell. Huminahon ng kaunti si Noah at tumango nang marinig niya iyon. Tama ka. Nagtitiwala ako na magiging maayos pa rin ang lahat dahil tinutulungan kami ng inyong mga pamilya. Gaya ng sinabi mo, hindi talaga makakaapekto sa plano ang pagkawala ng mga preso. Hayaan na lang natin ang insidente na iyon sa ngayon. Tara? Sigurado ako na hindi pa sapat ang alak na nainom nyo kanina. Uminom tayo habang nag-uusap tayo tungkol sa ating matagumpay na future. Mga katulong, maghanda ng mas maraming alak at mga pagkain sa sandaling ito. Sabi ni Noah. Isa sa mga katulong ang agad na tumakbo para punuin ang baso ng alak ni Noah, ngunit hindi niya sinasadyang nabuhos ang laman nito sa hita ni Noah. Ang sumunod ay isang mahigpit na sampal sa mukha ng katulong. Pitang ina. Gusto mo ba talagang mamatay? Galit na sinabi ni Noah. Papasensya na, Master. Patawarin mo ako. Sobrang nakakainis. Nasaan na ang asawa ko? Nandito lang siya kanina, di ba? Umalis ka at tawagin mo siya, sabihin mo sa kanya na simulan niya ang isang toast. Kung tutuusin, napakaraming mga kilalang bisita ang nandito dito, reklamo ni Noah habang umiiling. Hawak ng katulong ang kanyang namamaga na pisngi at mabilis siyang tumakbo sa labas ng kwarto upang tawagin ang asawa ni Noah.
Nang makalayo na siya, tumalikod siya para humarap sa isang tao sa loob ng kwarto bago siya sumigaw. Nang ina mo kang matanda ka. Siguradong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan balang araw. Hallie, tawagin mo ang asawa niya, sigaw ng katulong habang patuloy siyang nakatingin sa pintuan ng conference room. Wala siyang natanggap na sagot mula kay Hallie kahit na alam niya na si Hallie, isang babaeng katulong, ay kabilang sa ilang iba pang mga tagapaglingkod na inilagay sa koridor na ito. Paglingon niya, muli siyang sumigaw para muling mag-utos ngunit ang tanging natanggap niya ay isang napakalakas na dagundong ng kulog. Nanginig siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang matinding kulog. Ano? Nasaan ang ibang mga katulong? Nasaan na ang lahat? Nalilito na sinabi ng katulong habang nakatingin siya sa kakilakilabot na walang laman na lugar. Sa sandaling iyon, ang ilaw sa bakuran ay kumikislap ng isang beses bago dumilim ang buong lugar. Nang makita ito, ang katulong ay nagsimulang maglakad patungo sa entansi ng manor bago niya naguguluhan na sinabi, ng inang yan. Nasaan ang lahat ng mga gwardiya? Lahat ba sila ay tinamaan ng kidlat? Pagbukas pa lang niya sa pintuan ng harap ng mansyon, isang kidlat ay tumama at lumiwanag sa buong bakuran. Sa sandaling iyon, napagtanto ng katulong kung bakit walang laman ang buong mansyon. Isang hiyawan na puno ng takot ang umalingaungaw makalipas ang ilang sandali. Ang buong bakuran ay napuno ng mga bangkay. Hindi pa sapat ang kahindik-hindik na eksenang ito, ang malakas na ulan ang naging dahilan kung bakit napintahan ang bakuran ng kapansin-pansing pulang likido mula sa kanilang mga dugo. Nanginginig sa sobrang takot ang katulong, napansin niya kasunod ang isa pang ang presensya ng ibang tao sa bakuran. Nilinaw niya ang kanyang mga mata at hindi siya nakakita ng saglit, ngunit nang lumingon ang alipin sa taong nakatayo sa gitna ng bakuran na may hawak na payong, nanumpa siya sa kanyang buhay na ngayon lang siya nakakita ng demonyo sa katawan ng isang tao. Nang lumingon sa kanya ang lalaking demonyo, ang katulong ay natakot sa kanyang kinatatayuan at hindi man lang niya maigalaw ang kanyang mga paa kahit naglalakad na ngayon patungo sa kanya ang demonyong nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Sa katunayan, takot na takot siya na hindi niya mailabas ang kahit konting ungol mula sa kanyang bibig. Matapos ang walang hanggan na katahimikan, nagulat ang katulong nang makita na ang nakakakilabot na tao ay may isang gwapong itsura. Gayunpaman, ang kanyang sorpresa ay muling napalitan ng takot nang mapagtanto niya kung gaano kabagsik ang mga mata ng lalaking ito. Ang mga mata lamang ng demonyo ay sumasalamin sa kanyang pagkauhaw ng dugo. Sapat na ang mga iyon para mapatigil ang katulong sa takot ng tuluyang tumayo ang lalaki sa kanyang harapan. Isinasara ng lalaki ang kanyang payong nang makalapit siya sa beranda ng manor, niyugyug ito ng bahagya ng demonyo bago magtanong sa isang mabait na tinig na malaki ang pagkakaiba sa kanyang kasalukuyang itsura, nasa loob pa ba ang iba? Hindi alam ng katulong kung ang maitim na mansa sa payong ay totoong dugo ba o pandaraya lamang ng kanyang mga mata, pagkatapos ay nautal na sumagot ang katulong, oo. Nasa loob silang lahat. Salamat. Pakihawakan mo ito para sa akin, sabi ng binata habang iniaabot ang kanyang payong sa katulong. Sige po. Sagot ng katulong, nanginginig siya habang pinagmamasdan ang demonyong naglalakad papunta sa manor. Isang toast para sa partnership ng pamilyang Long, Moldel at Squiller. Walang sinuman sa mundo ang makakapagpagbagsak sa atin. Haha. Habang nagsiselebrate, pag-usapan natin ang progress ng pagsubaybay kay Gerald, sabi ni Noah habang tumatawa ng malakas. Sa totoo lang, Quentin at Ray, mula nang hilingin sa amin ng pamilyang Long na tumulong sa paghanap ni Gerald, hindi tumigil ang tatay ko sa paghahanap sa kanya. Kung wala lang nagpoprotekta kay Gerald noon, sigurado akong mahabol siya ng aking ama kalahating taon na ang nakalipas. Alam na alam din ito ni Uncle Burke, dagdag ni Yael. Tumango si Burke nang marinig niya iyon. Talaga. Alam naman ng lahat na ginagawa ng pamilyang Squiller ang lahat ng kanilang makakaya sa paghahanap kay Gerald, sabi ni Quentin. Pagkatapos ay idinagdag ni Trey, huwag kang mag-alala, ipinaalam na namin kay Jet ang tungkol sa mga kontribusyon ng iyong pamilya. Sigurado kami na hindi niya malilimutan ang lahat ng tulong na binigay mo. Masaya akong marinig iyan. Umaasa ako na babanggitin niyo kami sa parehong paraan sa presensya ni Jet sa hinaharap. Ngunit sapat na iyon sa ngayon. Mag-toast ulit tayo, anunsyo ni Noah habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Isang maikling katahimikan ang naganap habang ang lahat ay uminom mula sa kanilang mga baso, ngunit biglang narinig ang mabagal na mga alingaungaw mula sa malayong koridor sa labas. Nandito na kaya ang ladi? Tanong ng isa sa mga bisita. Parang hindi ito katunog ng high heels, sagot ni Noah na may mapait na ngiti sa kanyang labi.
Maya-maya pa, huminto ang mga yapak sa labas mismo ng pintuan. Dahan-dahang nag-creak ang pintuan habang binubuksan ito nang makita ang mukha ng malademonyong itsura ng isang binata. Ikaw, pasigaw na sinabi ni Noah nang unti-unting naging masaya ang kanyang itsura. Sino yan? Tanong ng isa sa mga bisita. Haha! Si Gerald, anunsyo ni Yael nang tumayo siya. Ano? Siya? Sinabi ni na Quentin at Ray habang nakatingin sa binata na nakatayo sa pintuan. Siya nga talaga. Binugbog ng guna iyon ang dalawang pamangkin ko. Ang lakas ng loob mo para pumunta dito ng mag-isa, sabi ni Bert nang siya ay tumayo sa sobrang galit. Gusto mo na bang mamatay? Kunin niyo siya. Utos ni Quentin at Ray habang ang dalawang subordinates ng pamilyang Moldel ay nagsimulang kumilos. Bago pa man umatake ang dalawa, naglunsad si Gerald ng isang spinning kick na nakatutok sa kanilang mga ulo sa sandaling makalapit na sila. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tauhan ng pamilyang Moldel na halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga bungo habang lumilipad sila sa kabilang dulo ng silid. Sa huli, pareho silang nawalan ng malay. Ano, sabay na sumigaw sina Quentin at Ray habang nanlalaki ang mga mata nila sa gulat. Ang dalawang iyon ay mga estudyante ng pamilyang Moldel. At sila ay napatumba lamang mula sa isang sipa. At mula pa kay Gerald sa ng lahat ng tao. Malamang ay hindi sila maniniwala kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Gayunpaman, ang lahat ay nandoon nang mangyari ang eksena. Kailan pa naging ganito kalakas si Gerald? 4 lang na mga miyembro ng pamilyang Moldel ang nandito ngayon. Well, 2 na lang kayong natitira sa paningin ko. Sumugod kayo sa akin, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa kanyang labi. Mga gwardiya. Pumasok kayo dito, bilisan nyo. Utos ni Noah nang maramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Gayunpaman, walang dumating. Nang lumingon si Noah kay Gerald, mabilis na namutla ang mukha niya nang makita ang ngisi sa labi ni Gerald. Pinatumba mo ba silang lahat? O pinatay mo sila? Sana alam mo na nakikipaglaban ka sa pamilyang Moldel. Ikaw ba at ang iba pa mula sa pamilyang Crawford ay may death wish? Ipapatumba ng tito namin ang iyong pamilya dahil dito, pananakot ng Quentin at Ray duo. Kahit na mukha silang kalmado, sa totoo lang ay natatakot na ang dalawa. Hindi nila sasabihin ang pangalan ni Kurt kung hindi ganito kahirap ang sitwasyon. Sa wakas, hinahabol na ni Kurt ang pamilya ko ngayon. Mangyayari iyon kung malalaman niya ang tungkol sa mga mangyayari ngayon. Kung tutuusin, hanggat walang saksing magsasalita, walang makakaalam na ako ang pumatay sa isa o 2 niyang pamangkin, sagot ni Gerald habang lumalaki ang ngiti sa kanyang labi. Goka. Itigil mo ang ginagawa mo bago ko pa sabihin ang lahat ng ito sa aking tito. Gusto mo ba talagang ilabas niya ang lahat ng galit niya sa pamilyang Crawford? Galit na sinabi Quentin. Napailing na lang si Gerald nang marinig niya iyon. Hindi mo ba gets? Bakit mo ba iniisip na makakatakas kayo ng buhay dito ngayong gabi? Si Quentin at Ray ay napalunok sa galit nang marinig nila iyon. Kahit si Bert ay nainis dahil sa kanilang mabangis na pagngangalit nang siya ay sumigaw, Goka. Ang pamilyang Moldel ay isang kagalang-galang na pamilya at sila ay may malakas na bloodline. Ikaw ay isang katulong lamang kumpara sa amin. Dadali namin ang bangkay mo ngayong gabi kung ito na ang huli naming gagawin. Pagkatapos nito, agad na sumugod ang dalawa kay Gerald. Hindi tulad ng nakaraang 2 tauhan ng pamilyang Moldel, sina Quentin at Ray ay may magkakaibang antas pagdating sa lakas. Kung tutuusin, sila ay direct descendants ng kanilang pamilya, at ang pagkakaroon ng pure blood na Moldel ay mas makapangyarihan sa kanila. Gayunpaman, masyado nilang minamaliit si Gerald. Hindi na siya ngayon ang dating Gerald noong kalahating taon na ang nakalipas. Sa buong panahong iyon, naliligo si Gerald sa mga halamang gamot na ibinigay sa kanya ni Finlay. Nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ang mga halaman sa unang 3 buwan, ngunit ang mga huling buwan ang naging dahilan sa pagbabago ni Gerald sa kung ano siya ngayon. Nabigla siya kung gaano kabisa ang halamang gamot nang nasubukan niya ang kanyang totoong mga kakayahan sa unang pagkakataon. Malinaw na sa kanya kung gaano siya kalakas ngayon kaya ito ang dahilan kung bakit hindi na siya natatakot pag-atake ng pamilyang Moldel. Sa katunayan, hindi malayo akalian na kahit si Kurt ay may hirapan ng patayin siya. Gayunpaman, pinipigilan pa rin ni Gerald na harapin si Kurt. Kung tutuusin, sigurado siya na may mataas na tsansa na mabuhay siya laban sa kanya, ngunit ayaw ni Gerald na makuha ang atensyon ni Kurt dahil alam niyang hindi pa optimal ang kanyang lakas para talunin siya.
Nag-aalala siya na kung hindi niya napabagsak si Kurt sa unang pagkakataon, hindi magiging sapat ang lakas niya upang protektahan ang kanyang pamilya kapag umatake si Kurt sa kanila. Sa kabila nito, may napagtanto rin si Gerald sa nakalipas na 6 na buwan na kasama niya si Finlay. Sinisiguro ng matanda na kalabanin si Gerald ng kahit isang beses sa isang linggo, ngunit hindi kailanman nananalo si Gerald sa matandang ito. Umasa siya na balang araw ay matatalo niya ang matandang lalaki kung magpapatuloy siya sa kanyang pagsasanay, ngunit hindi pa rin dumarating ang araw na iyon. Sa tuwing lumalakas si Gerald, mas lumalakas rin si Finlay. Matagal bago maunawaan ni Gerald na hindi niya kayang maintindihan ang lawak ng tunay na kapangyarihan ni Finlay. Sa isang paraan, naging mapagpakumbaba siya dahil alam niyang hindi siya magiging kasing lakas ng matanda. Gayunpaman, madali lang para kay Gerald na malaman ang kakayahan nila Quentin at Trey. Kahit dalawa pa sila ang umatake sa kanya, alam pa rin ni Gerald na ang dalawang ito ay mas mahina kumpara sa kanya. Tama ang kanyang inaasahan nang marinig niya ang mga nabaling mga buto pagkatapos niyang umatake. Umagos ang mga dugo sa parehong mga mata at bibig ng dalawang miyembro ng pamilyang Moldel hanggang sa nahulog ang dalawa sa pagkasunod ang malakas na tunog ng pagbagsak. Pagkatapos nito, umalingaw-ngaw ang mga tunog ng mga wine glasses at mga plato na naghahampasan sa isa't isa. Lumingon ang lahat para tingnan kung sino ang gumawa ng ingay at nakita nilang lahat sila Bert, Noah, at Yael ay nakahawak sa mesa habang nanginginig sila sa sobrang takot. May dahilan sila para matakot ng ganito. Kung tutuusin, alam nilang tatlo kung gaano kalakas ang pamilyang Moldel. Kahit pa ganoon, binugbog pa rin ni Gerald ang 4 na iyon sa harapan pa mismo ng kanilang mga mata. Habang papalapit si Gerald, agad na bumagsak si Bert sa lupa at sumigaw, "Please, huwag mo akong patayin, Gerald. Patawarin mo ako, please." Ang malaki at matabang lalaki ay kasalukuyang takot na ang kanyang mga sipon ay tumutulo hanggang sa lapag. "Patawarin kita. 6 na buwan na ang nakalipas nang tumakas ako sa Salford Province, alam mo ba iyon? Mahigit sa 30 na mga kapatid ko ngayon, ay wala na sa dahil sa mga tauhan mo. Kaibigan ko silang lahat mula sa Mayberry. Bakit hindi mo sila hinayaan noon?" sabi ni Gerald habang ang kanyang boses ay nakakatakot na mahinahon habang tinatapik ang ulo ni Bert. "Mali ang ginawa ko. Kasalanan ko ang lahat. Gerald, please." Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, hinampas siya ni Gerald ng malakas sa likod ng kanyang ulo. Walang sinabi si Bert na mahalaga para kay Gerald. Makalipas ang ilang saglit, dumudugo ang mga mata ni Bert at nawala na ang kanyang buhay nang bumagsak siya sa lupa kasabay ng isang huling ungol. Habang umaalingaw-ngaw ang hiyawan, lahat ng kulay ay nawala mula mga mukha ng mag-amang Squealer. Agad silang napatras sa isang sulok ng kwarto. Ang taong nasa harapan nila ay hindi na tao. Para bang nakatitig sila mismo sa isang diablo. Nakatuon si Gerald ngayon sa dalawang nanginginig na lalaki. Umupo siya habang nagsasalin ng isang baso ng alak. Kinain niya ang isang abalon at lumunok siya bago niya sinabing, "Nabalitaan ko na hinahanap niyo ako sa buong Salford Province. Gumastos ka ng malaking halaga para ipapatay ako, kung tama ang naalala ko. Well, eto ako ngayon." "Ano ang kailangan mo sa akin?" tanong ni Gerald habang nakatitig sa mga mata nila. "Wala kaming kailangan sayo. Hindi naman importanteng ang kailangan namin," nauutal na sinabi ni Noah sa sobrang takot. "Wala? Talaga ba? Gumastos ka ng maraming pera sa paghahanap sa akin. Akala ko naman importante ang dahilan." "Iyon lang ang dahilan kung bakit buhay kayong dalawa ngayon," mapangasar na sumagot si Gerald habang inubos ang abalone at inubos niya ang isang baso ng alak. Tinapik niya ang kanyang mga hita, saka tumayo si Gerald at nagsimulang maglakad patungo sa dalawang Squealer. Sa bawat hakbang niya, ang mga dagundong ng kulog sa labas ay tila palakas ng palakas. Hanggang sa tuluyang tumigil ang mga kidlat at pati na rin ang ulan. Maya-maya pa ay sumikat ang maliwanag na ilaw sa mansyon ng pamilyang Squealer. Nakakasilaw ang mga ilaw kaya madaling isipin ng sinuman mula sa loob na ang oras ay tanghali. Tahimik na kinuha ng isang tao na may kepe ang isang bag na mga gamit bago siya umalis sa bahay ng pamilyang Squealer pagsapit ng gabi. Nang sa wakas ay sumapit ang umaga, naging maganda ang panahon dahil sa pagbuhos ng ulan kagabi. Sa loob ng isang malaking bodega, mahigit 10 kutson ang makikita sa buong lugar, at natutulog sa mga iyon, ay si Jasmine, at ang kanyang grupo mula noong nakaraang gabi. Nang marinig ang dahan-dahang pagkupas ng mga yapak, ang mga talukap na mga mata ni Jasmine ay kumikislap. Ilang segundo lang ay nagising ang dalaga at napaupo sa atensyon.
Pagtingin niya sa paligid ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Maya at ang iba pa. Nakasilip na ang liwanag ng araw mula sa mga bintana ngunit walang tao sa labas ng bodega, kaya naging kuryos si Jasmine at sumigaw siya, "Hoy, gising! Gumising kayong lahat!" "Anong problema Jasmine, inaantok pa ako," bulong ni Maya habang humihikab. "Tumingin ka sa paligid. Wala nang natira dito kundi tayo," sabi ni Jasmine. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na kakaiba nga naman iyon. O nga, saan kaya sila nagpunta? Medyo marami pa tayong kasama dito kagabi pero hindi na rin sila narinig na umalis. Sinabi iyon ni Warren habang siya ay tumatayo. Si Jasmine naman ay nakasimangot habang sinusuri ang storeroom. Napahinto ang kanyang tingin sa ilang joystick na nakalagay malapit sa isang sulok ng kwarto. Iyon siguro ang dahilan kung bakit inaantok tayo, sabi ni Jasmine habang nakaturo sa kanyang mga natuklasan. Kaya pala? Pero sino ang mga taong iyon? Bakit hindi na lang nila sinabi sa atin kung sino sila matapos kaming iligtas? Sabi ni Maya. Bago pa man makasagot ang sinuman, sumigaw ang isa sa mga miyembro ng grupo na kaninang nag-explore sa lugar. "Uy, pumunta kayo dito, sa tingin ko ay may iniwan sila para sa atin." Nang marinig iyon, pinalibutan ng lahat ang kahon at makikita na may nakasulat dito. May nakasulat sa note, "Kay Maya." "At least alam natin kung sino ang magbubukas nito," sabi ng isa pang miyembro ng grupo. Nakakaramdam si Maya ng pagkahilo sa pananabik na nararamdaman niya. Habang iniisip niya kung ano ang nasa loob, tiningnan niya si Warren na may napakasamang ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin ni Warren na nakatingin ito sa kanya, kaya galit siyang sumagot, "Sige na at buksan mo. Kung ayaw mo, ako na ang magbubukas nito. Halata naman na para sa akin ito. Ako lang ang magbubukas." Naiinis na sinabi ni Maya. "Buksan mo na? Pero ingatan mo naman. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob nito," reklamo ni Warren habang nakatingin kay Maya, tila gusto niyang makipag-away. Sa katunayan, nag-aalala siya na baka mahulog sa iba si Maya kung talagang nagustuhan niya ang laman ng kahon na iyon. Bago pa man magsimula ang isang away, sumigaw si Jasmine sa tahimik na pamamaraan, "Tumigil kayo. Hindi mo ba naririnig iyon? May darating." Pagkatapos niya itong sabihin, agad siyang pumunta sa main door ng bodega at siniguro niyang tahimik ang kanyang mga hakbang. Tumaas ang tensyon habang inihahanda ng lahat ang kanilang sarili para harapin ang anumang susunod na pangyayari. Hindi mawawala ang posibilidad na ang mga tao sa labas ay maaaring maging mga miyembro ng pamilyang Squealer. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig ang isang matamis na boses ng babae, "Jasmine. Maya? Nandiyan ba kayo sa loob?" Nakilala agad ni Jasmine ang boses na iyon. "Mindy? Oo? Nandito na kami." Unti-unting nabawasan ang tensyon ng grupo nang marinig iyon. Pagbukas ng pinto ng bodega, nakita ni Jasmine na may kasamang dalawang Fenderson bodyguard si Mindy. "Jasmine. Magaan ang loob ko na ligtas kayo dito," sigaw ni Mindy. Matapos ang malaimpyernong gabi na naranasan nila noong nakaraang gabi, may tuturing na gamot ang maliit na reunion na hindi nila inakala na kakailanganin nila. "Mabuti na lang at maayos ang kalagayan mo, Miss Fenderson. Hindi mo alam kung gaano nag-alala si Lord Fenderson," sabi ng isa sa dalawang bodyguard na nakatayo sa likod ni Mindy. "Huwag kang mag-alala, hindi ako nasaktan. Sa totoo lang, nagulat pa ako na nakatakas kayo ng ligtas." "Nakatakas ba ang lahat? Wala bang mga gwardiya na humadlang sa pag-alis nyo?" nagtataka na tinanong ni Jasmine. Nagsimulang humikbi si Mindy nang marinig ang sinabi niya, "Kami. Kami ay sinagip ni Sanderson. Iniligtas niya tayong lahat." "Ano? Si Sanderson? Pero teka lang, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa kanya?" tanong ni Jasmine. Nabigla noong una nang marinig niya iyon, ngunit hindi nagtagal ay naging pag-aalala ang pakiramdam na iyon nang makita niya ang luha ni Mindy. Hindi ko alam. Sa tingin ko ay may mga problema pa rin siya. Pagkatapos niya kaming iligtas, nalaman naming nawawala si Stella. Dahil dito, tumakbo siya pabalik sa mansyon ng pamilyang Squealer at iyon na ang huling beses na nakita ko siya," sagot ni Jasmine, at makikita sa kanyang mga mata niya ang bakas ng matinding kalungkutan. "Kumalma ka, Mindy. Alam ko na walang mangyayaring masama kay Sanderson. Bukod pa dito, huwag ka munang umiyak nang hindi pa natin sinasagawa ang isang search party para sa kanya. Ano kaya ang isipin niya tungkol doon?" Sabi ni Jasmine na may nakakaaliw na ngiti sa kanyang labi.
tama ka. Mahirap na ang buhay ni Sanderson kahit pa noong bata pa siya. Sigurado akong isa siyang matapang na tao. Siguradong mahanap natin siyang ligtas at maayos. Sabi ni Mindy habang tumatango. Natutuwa si Jasmine na positibo na muli ang pakiramdam ni Mindy at nagtaka siya kung saan galing ang lahat ng resolusyon na iyon. Parang sigurado si Mindy na magiging maayos ang kalagayan ni Sanderson. Gayunpaman, pinigilan ni Jasmine na tanungin siya ng anuman tungkol dito sa ngayon. Kung tutuusin, priority pa rin niya ang kaligtasan ng kanilang lolo. Paano si lolo? Ligtas ba siya? May ginawa ba sa kanya ang mga squealer? At saka, paano mo nalaman kung saan kami hahanapin? Ha? Ang mga squealer? Hindi mo na sila kailangang banggitin pa. Isang god yata ang ginalit nila sa pagkakataon na ito. Hindi lamang ang buong mansyon nila ang nawasak, ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang iyon ay opisyal nang idineklarang nawawala. Dahil doon, masasabi kong natanggap nila ang nararapat para sa kanila, sabi ng isa pang guard sa likod ni Mindy. Ano? Ang mga squealer ay wala na. Oo? Hindi makita kahit ang mga katawan nila. Lahat ng tao mula sa pamilyang iyon ay naglaho na lang bigla, sagot ni Mindy habang pinupunasan ang luha niya. Kailangan na muna nating bumalik sa ngayon, Miss Fenderson. Magsasagawa ng family meeting si Lord Fenderson at mukhang importante ang anunsyo niya. Importante ang rason sa likod ng okasyon. Alam ni Bryson na muntikan nang mawala sa balat ng lupa ang pamilyang Fenderson dahil hindi siya naging maingat, kaya pananagutan niya ang insidente kahit na ano pa man ang mangyari. Nang medyo huminahon ang sitwasyon, naisip ni Bryson kung paano sila muntikan ng patayin ng isang basal na pamilya. Kung ang lahat ng iyon ay maaaring mangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaamin niya na siya ay tumatanda na at hindi na siya maasahan. Ang katotohanan na hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili ng walang tulong ng iba ay karagdagang patunay na oras na para sa pagbabago. Ipinaliwanag kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng Fenderson family meeting sa oras na ito. Nakayuko ang lahat habang hinihintay na magsalita si Bryson. Umubo si Bryson para basagin ang katahimikan at makuha ang atensyon ng lahat bago niya sinabi, meron akong ilang napakahalagang balita na i-anunsyo ngayon. Ang anunsyo na ito ang magiging pinakahuling desisyon na gagawin ko bilang lider ng pamilyang ito. Nang marinig iyon, inangat ng lahat ang kanilang mga ulo habang nakatingin sa matanda. Makinig kayo ng mabuti, ang susunod na pinuno ng pamilyang Fenderson ay si Jasmine. Masyado na akong matanda ngayon, at kahit maasahan si second at third, ikinalulungkot ko na masyadong silang kampante sila. Pareho silang mas bagay na maging mga taga-suporta kaysa sa mga pinuno at wala namang mali doon. Anuman, pagkatapos ko itong pag-isipan, talagang naniniwala ako na si Jasmine ang tutulong sa pagpapaunlad at pagbawi ng katanyagan ng ating pamilya, anunsyo ni Bryson. Sa sandaling natapos ang kanyang deklarasyon, ang buong meeting hall ay napuno ng malakas na mga palitan ng opinyon. Hindi rin inaasahan ni Jasmine na ang meeting ay tungkol sa kanya. Tumayo siya at pagkatapos ay sinabi niya, nagagalak ako na mapili para sa posisyon na ito, pero hindi ko talaga kayang kunin ang posisyon na pinuno ng pamilyang Fenderson, lolo. Masyado pa akong bata at marami pa akong dapat matutunan. Sigurado ako na hindi ko pa kakayanin ang posisyon ng pinuno. At saka, hanggang sa puntong ito, wala pang babaeng leader sa pamilyang Fenderson, sagot ni Jasmine nang maramdaman niyang hindi pa siya handa sa ganoong responsibilidad. Bilang sagot, itinaas lamang ni Bryson ang kanyang isang kamay, sinabi sa lahat na manahimik sila. Hindi na ito kailangang pag-usapan pa. Final na ang desisyon na ito. Sigurado ako na nagdududa ka sa buong sitwasyon, pero naniniwala ako sa iyo, Jasmine. Naniniwala ako na kahit napakasalan mo ang taong mahal mo, magiging mahusay ka pa rin na pinuno ng pamilya. Para naman sa iba pang nandito, dapat ay alam nyo na hinding-hindi ako magtatalaga ng isang tao na maging pinuno ng walang maayos na dahilan. Speaking of being a leader, ibibigay ko sa iyo ngayon ang iyong first long-term task, Jasmine. Nakikita ko ang maraming potensyal para sa third at fourth generation na nagmula sa iyong mga tito. Mula ngayon, responsibilidad mong sanayin ang third at fourth generation para maging mas mahuhusay na leader sila sa hinaharap. Sabi ni Bryson. Kumalma na ang lahat ng marinig iyon. Mas nag-aalala tungkol sa katotohanan na kailangan lang baguhin ang kanilang apelyido sa oras na ikinasal si Jasmine sa ibang tao at kapag inilabas na niya ang isang anak. Gayunpaman, nagkaroon ng panibagong determinasyon ang karamihan sa kanila nang marinig nilang seryoso ang desisyon ni Bryson.
Sinusuportahan ko ang desisyon na maging pinuno ng pamilyang Fenderson si Jasmine, sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Ako rin. Karapat-dapat lang ito para sa kanya. Hindi na malaya ni Bryson nang umiti habang pinagmamasdan ang kanyang sariling pamilya, ang mga basal na pamilya na suportahan si Jasmine. Ayan, narinig mo ang mga tao, Jasmine. Sinusuportahan ka nila kaya wala na talagang dahilan para tanggihan mo ang posisyon. Dahil dito, idinedeklara ko na simula ngayon, ikaw, Jasmine Fenderson, ang magiging bagong pinuno ng ating pamilya, pasigaw na sinabi ni Bryson. Nang matapos ang meeting, bumalik si Bryson sa kanyang silid habang inalalayan siya ng kanyang butler at ang iba naman ay lumapit para batiin si Jasmine. Nag-aatubili si Jasmine habang nagpasalamat siya sa kanilang lahat, ngunit may isang bagay siya na napansin sa huling minuto. Nasaan si Mindy? Ang karaniwang maingay na babae ay hindi nakita sa buong meeting. Binigyan siya ng space ng crowd at pumunta si Jasmine sa butler ni Mindy bago siya nagtanong, nakita mo ba si Mindy? Kahit papaano ay sigurado siyang kasama niya si Mindy nang bumalik silang dalawa sa mansyon ng pamilyang Fenderson kanina. Naku, nagmaneho pa alis si Miss Mindy bago pa magsimula ang meeting. May hahanapin daw siya. Ano? May hahanapin siyang tao. Nabigla si Jasmine nang sabihin niya ito. Umabot ng isang saglit bago niya napagtanto realized kung ano ang layunin ni Mindy. Bumulong siya nang maintindihan niya ang pangyayari, hindi kaya umalis ka para hanapin si Sanderson nang wala ako. Tinuturing ni Jasmine bilang isang kaibigan si Sanderson, alam niya na malalim naman ang pagpapahalaga sa kanya ni Mindy. Karagdagan pa dito na talagang nawawala siya dahil sa mga isyu ng kanilang pamilya. Umiling si Jasmine, ihanda mo ang sasakyan. Napakadelikado pa rin para sa kanya na gumalagala sa labas ng mag-isa. Opo, Miss Jasmine. Habang inihahanda ng butler ang sasakyan, si Mindy mismo ay nakatayo na sa harap ng mga taong natira sa mansyon ng pamilyang Squealer. Excuse me, pero may nakita ka bang nakasuot ng maskara? Ganito siya katangkad at meron siyang seryosong burn mark sa mga mata niya kapag nakababa ang maskara niya. Tanong ng isang babae sa isang random na naglalakad lamang habang inaangat niya ang kanyang kamay sa ulo niya para gayahin kung gaano katangkad si Sanderson. Hindi ko siya nakita, sagot ng naguguluhan na lalaki. Pero bakit ganun? Sinabi niya sa amin na darating siya para hanapin kami pero hindi niya ito ginawa. Wala rin siya sa Your North Mountain. Saan kaya siya pumunta? Sinubukan ko pang tawagan si Stella pero hindi ko rin siya makontak. Pumunta ako sa bahay niya pero parang lumipat na siya. Sino sa tingin mo ang makapagsabi sa akin kung saan pumunta si Sanderson at tanong ni Mindy? Ang mismong dumadaan lamang ay nabigla dahil siya ang tinanong ng babaeng ito. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay umiling bago siya tumakbo. Nakakalungkot isipin na ang magandang iyon ay isang bali. Saan ka pumunta, Sanderson? Sinabi mo na babalik ka. Nakakausapin mo ako sa garden tuwing gabi. Nangako ka. Hindi Hindi ako naniniwala na nagsinungaling ka sa akin. Please, Sanderson. Ikaw ang aking pinakamabuto at nag-iisang kaibigan. Ikaw. Hindi ka basta-basta pwedeng umalis ng ganoon na lang. Nasaan ka, bulong ni Mindy sa kanyang sarili. Ang tanging tao na nasa isip ng dalaga ngayon ay si Sanderson. Naisip niya kung gaano siya kasimple at ang mahinhin nitong pag-ugali. Kung paano sa tuwing kakausapin siya nito, makikinig ito sa kanya, inaaliw at hinihikayat siya sa pamagitan ng kanyang mga kilos. Napalapit si Mindy sa kanya dahil mukhang madali itong mabuli at gusto nitong matuto ng sign language, ngunit unti-unting nagbago ang layunin niya sa paglipas ng panahon. Sa ilang araw lang na pagsasama nila, naging dependent na siya kay Sanderson. Alam niya rin na itinaya nito ang kanyang buhay para iligtas siya, tang marami pang iba, alam niyang halos imposible na ang makalimutan niya ang taong ito. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, tuluyang napasandal si Mindy sa isang pader at nag-squat. Nasaan ka, Sanderson? Nang makarating siya sa Your North Mountain, wala na doon sila Master Jenkinson at Sanderson. Ang bahay naman ni Stella ay wala ng laman. Hindi niya sinagot ang anuman sa mga tawag ni Mindy, kaya naisip ni Mindy kung ang natitirang pamilya ni Stella ay umalis ng kasama siya o iniwan siya ng mga ito. Sa madaling salita, hindi man lang matawagan ni Mindy ang huling tao na maaring nakakita kay Sanderson. Sana maging ligtas ka, Sanderson. Tahimik na nakiusap si Mindy. Maya-maya pa ay bumangon na si Mindy.
Hindi na niya kayang magpadalos-dalos pa dito habang hinahanap niya pa si Sanderson. Pinili niyang hanapin siya sa pamagitan ng paglalakad kaysa sumakay sa kanyang sasakyan. Nakaramdam siya ng panibagong determinasyon sa kanya para hanapin siya. Hinahanap niya ngayon ang lalaking muling nakapagbigay sa kanya ng pag-asa pagkatapos mabuhay sa planetang ito sa loob ng mahigit 20 years. Nawala na ang kanyang pagkabata sa kanya. Walang mga kaibigan si Mindy at hindi rin siya nagkaroon ng anumang makabuluhang relasyon sa sinuman sa labas ng kanyang pamilya sa pinakamahabang panahon. Si Sanderson ang embodiment ng lahat ng bagay na matagal na niyang inaasam. Walang pakialam si Mindy kung pangit siya, hindi rin mahalaga sa kanya na hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi na ito mahalaga sa kanya. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang katotohanan na si Sanderson ay isang taong nakakaintindi sa kanya. Isang tao na palaging nasa paligid niya sa tuwing siya ay nagagalit. Isang taong nararamdaman niya na ligtas siya. Nawala ang kanyang focus dahil sa kanyang patuloy na pag-iisip tungkol kay Sanderson, kaya hindi man lang niya napansin na siya ay tumatawid sa isang abala na kasada. Bumalik lamang siya sa tamang pag-iisip nang marinig niya ang malakas na pag-andar ng makina. Paglingon niya sa pinanggalingan ng tunog, natakot siya nang makita ang napakalaking truck na umaarangkada palapit sa kanya. Ang driver nito ay humihikab, ngunit huli na ang lahat sa sandaling makita siya nito. Kahit natapakan niya ang preno, alam niyang nasa matinding problema siya nang marinig niya ang tunog ng malakas na banggaan. Kasunod nito, lumipad sa kalayuan ang mahinang katawan ni Mindy bago siya bumagsak ng malakas sa lupa. Ang cellphone na hawak niya kanina ay nahulog rin at ang screen nito ngayon ay nabasag na. Ang isang kitsay ng tila isang maliit na lalaki na may maskara ang makikita na nakasabit sa dulo ng kanyang cellphone. Malinaw kung sino ang kahawig nito. Unti-unting nawalan ng malay si Mindy habang naririnig sa di kalayuan ang mahinang wangwang ng ambulansya. Sanderson. Samantala, isang binata na nakaupo sa loob ng isang express train ang biglang napahawak sa kanyang dibdib habang siya ay nanginginig. Anong problema? Tanong ng isang babaeng nakaupo malapit sa kanya dahil sa pag-aalala. Wala ito. Bigla lang sumikip ang puso ko. Wala na ang pakiramdam na ito ngayon. Nakakapagtaka ang sagot ng lalaki na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Napalingon siya sa dalaga bago niya sinabing, "Oo nga pala, kunin mo ito. Sa sandaling tumira ka sa Mayberry at makakuha ng trabaho doon kasama ang bank card na ito, magiging madali ang natitirang bahagi ng buhay mo." Habang sinasabi niya iyon, inabot niya ang isang bank card sa dalaga. "Hindi ko ito kayang tanggapin, Gerald. Magiging maayos ang buhay ko kapag nakakuha ako ng trabaho. Pero ikaw, sigurado na mas nangangailangan ka ng pera kaysa sa akin," sagot ng dalaga sabay binalik niya agad ang kanyang card kay Gerald. Ang dalaga ay walang iba kundi si Naomi. "Tama siya, Gerald. Mas kailangan mo ito kaysa sa amin, dapat kami pa nga ang nagbibigay sayo ng pera. Huwag mong kalimutan na pinagaling mo ako nang hindi man lang humihingi ng anumang kapalit," dagdag ng nanay ni Naomi. "Okay lang talaga. Hindi naman ako gagamit ng maraming pera mula ngayon. Marami na akong nagawang mga bagay sa buhay ko." "Haha," sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. "Bakit mo naman nasabi ang mga bagay na yan, Gerald? Actually, hindi mo pa sinabi sa akin ang buong kwento kung bakit wala umalis ka sa pamilyang Crawford." Sinabi ni Naomi, maririnig ang isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang boses. "Sa puntong ito, mas mabuti na hindi mo malaman, Naomi. Sabi nga nila, ignorance is bliss," sagot ni Gerald habang maingat na tinapik ang ulo ng dalaga. Bumalik na ngayon si Gerald sa Mayberry dahil gusto niyang bisitahin ang isang matandang kaibigan. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang kanyang layunin doon. May iba pa siyang pinaplano sa pagdating niya doon. Para naman sa bank card, masyadong malaking pasanin ito sa kanya sa puntong ito. Habang iniisip niya ito, naramdaman niya na talagang nakakaintriga ang buhay. Sa katunayan, bago pa nangyari ang lahat ng ito, sumakay na siya ng tren papuntang Mayberry City. Noon, inaakala niyang kakayanin niyang harapin ang kanyang buhay sa university ng may bagong karakter. Inakala niya na hindi na niya kailangan pang mahirapan pa sa kanyang buhay ng walang self-esteem gaya noong middle at high school dahil sa pagiging mahirap niya. Gayunpaman, halos walang pinagbago ang lahat ng bagay. Hanggat siya ay mahirap, ang mga bagay ay hindi magbabago para sa kanya o pagdating yon sa kanyang past self. Ang kanyang past self na naghahangad para sa kayamanan. Hanggat siya ay mayaman, makakuha siya ng disenteng buhay at baka matuwa pa siya sa mga taong mas mahirap sa kanya. Gayunpaman,
Nang minana niya ang pera, nalaman ng dating Gerald na hindi talaga siya nasisiyahan sa pagpapakita ng kanyang kayamanan tulad ng naisip niya. Kabaligtaran lamang ang nararamdaman niya. Nawala ang kanyang hangarin na maging tanyag nang malaman niya na mayroon na siya ng lahat ng mga kayamanan sa mundo. Sa halip, gusto niyang mamuhay ng simple at payak. Matapos makilala si Mila, ang layunin niya ay pakasalan siya at maaring magkaroon ng isa o dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Ang kanyang inaasahang perpektong buhay ay ang mamuhay ng carefree, kung saan makapagpahinga siya sa mga braso ni Mila araw-araw hanggang sa tuluyan na silang mawala sa mundong ito. Isang pangarap talaga iyon. Ngayong wala pa si Mila, hindi gaanong mahalaga sa kanya ang kayamanan. Nawalan na lang siya ng ganang magkaroon ng pera. Nagbago ka, alam mo, Gerald, biglang sinabi ni Naomi. Paano ako nagbago? Hindi ko masabi, pero napansin ko na ibang-iba ka na kung ikukumpara kita ngayon sa Gerald na nakilala ko noon. May isang bagay na hindi nagbago at ito ang iyong kabaitan sa akin. Kahit na matapos ang lahat ng ito, maganda pa rin ang trato mo sa akin. Siyempre naman, ikaw ang aking mabuting kaibigan. Dahil nakikita mo pa rin ako bilang kaibigan, please lang, Gerald. Sabihin mo sa akin ang nasa isipan mo sa tuwing sa tingin mo ay nababagabag ka. Alam kong maraming mga bagay sa isip mo ngayon at alam ko din na hindi ka na isang mayaman na tagapagmana. Impyerno, pero nararamdaman ko na malaking pagbabago ang magaganap sa sandaling bumalik ka sa Mayberry sa oras na ito. Kahit pa nangyari ang lahat ng iyon, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, palagi kitang ituturing matalik na kaibigan ko. Hindi ko na alamin pa kung ano ang pinaplano mong gawin, pero sana tandaan mo na ako ay isang tao na pwedeng mong sabihan ng iyong mga problema, sabi ni Naomi. Pagkatapos niyang sabihin yon, muli niyang inilagay ang bank card sa kamay ni Gerald bago niya sinabi, kaya hindi ko matatanggap ang pera. Hawakan mo ito. Sino ang nakakaalam, baka magkaroon ka pa ng comeback sa Mayberry City. Pwede ba akong maging assistant mo, hindi ba? Naomi, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi ko talaga kailangan ang perang ito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong bumalik dito sa susunod pagkatapos kong gawin ang misyon ko dito, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang balak mong gawin? Tanong ni Naomi na parang nawawalan siya ng pag-asa. Dahan-dahan siyang piyantahimik ni Gerald at pagkatapos ay sinabi niya, pasensya na, pero natatakot ako na baka matakot ka pagkatapos marinig ito. Sinabi mo na hindi ka na magpapatuloy sa pinaplano mo, di ba? Kahit na gusto niyang magtanong pa, nanatili siyang tahimik sa huli, alam na alam niyang hindi siya makakakuha ng anumang sagot mula kay Gerald. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Mayberry Station. Palihim na pinasok ni Gerald ang bank card sa bulsa ni Naomi at pagkatapos ay nagpara siya ng taxi para sa kanya. Hindi siya nag-aalala na hindi ito magagamit ni Naomi dahil alam na niya kung ano ang password kahit noong nasa university pa sila. Ang password nito ay ang kanyang birthday. Hindi ka ba sasama sa amin, Gerald? Tanong ni Naomi habang binababa ang bintana ng taxi. Magpapatuloy na ako mula dito. Bye, Naomi, sagot ni Gerald sabay kaway habang nagsisimula ng magmaneho ang taxi. Inilabas ni Naomi ang kanyang ulo sa bintana at pagkatapos ay sumigaw siya, Gerald, please. Wala akong pakialam kung magkakaroon tayo ng maraming pera o hindi. Magsama na lang tayo at magpakasal. Magkasama tayong maghahanap ng trabaho sa Mayberry City at pagkatapos nito, masusuportahan natin ang ating sarili ng maayos sa futur. Sigurado ako. Kung hindi mo gusto sa Mayberry, manirahan na lang tayo sa probinsya. Makakakuha tayo ng sarili nating maliit na bahay. Magkakaroon tayo ng tahimik na buhay pagkatapos ay ipapagpatuloy natin ang natitirang bahagi ng ating buhay ng simple at komportable. Naririnig mo ba ako? Ano? Hindi kita marinig. Bumiyahe ka ng ligtas at tandaan na mamuhay ng maayos. Sigaw ni Gerald habang winawagayway ang kanyang kamay. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Hindi ba pwede? Okay lang sa akin kung gagawin man natin ito. Sir, ihinto niyo po ang sasakyan. Nag-aalalang sumigaw si Naomi nang mapagtanto niyang hindi marinig ni Gerald ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, hindi pinahinto ng driver ang sakyan kahit na ilang beses siyang nagmakaawa. Huminga ng malalim ang driver ng taxi at tinapik ang pera sa kanyang bulsa na ibinigay sa kanya ni Gerald bago siya tumapak sa akselerator. Kahit nawala na ang taxi, nahirapan si Gerald na huminto sa pagkaway. Siyempre narinig niya ang mga salitang iyon.
Narinig niya ang bawat salitang sinabi nito ng napakalinaw. Ang isang normal na buhay ang parating niyang inaasam pagkatapos niyang yumaman, ngunit alam niyang hindi niya iyon makakamit. Hanggang sa muli niyang matagpuan si Mila. Hanggat nananatili siyang nawawala, wala siyang balak na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Kahit na alam niya iyon, bakit nag-aatubili siyang maghiwalay ng landas kay Naomi? Pinag-isipan niya ito ng ilang sandali, napagtanto niya na maaaring nangyari iyon dahil sigurado siyang hindi na niya makikita muli si Naomi. Umiling siya, nagsuot siya ng maskara at cap bago siya pumara ng isa pang taksi. Saan tayo pupunta? Tanong ng taxi driver sa lalaking nakasuot ng itim na sweater na halos nakatakip ang kanyang muka. Sa ospital, sagot agad ni Gerald. Pagdating sa ilang sandali, tumingin si Gerald sa glass window ng ward ni Felicity. Nakakabit sa kanya ang isang ventilator at ang babae ay nakahiga sa kama, kita ang pagkaputla ng kanyang kutis. Habang patuloy siyang nakatingin sa kanya, naalala ni Gerald kung gaano kasigla ang dalaga noon. Kung hindi lang niya ito nakilala, malamang ay maganda pa rin ang buhay niya ngayon. Kung tutuusin, siya ay isang natural na kagandahan na tiyak na maaring maging isang world-famous internet celebrity. Malaki siguro ang pagkakaiba ng sitwasyon nila. Magiging masaya siguro ang buhay niya. Ngunit narito siya sa isang ospital, ang katawan ay parang lantang gulay pagkatapos siyang ihagis sa isang gusali. Ang pinakamasama pa sa sitwasyon na iyon, nangyari ito sa kanya dahil sinusubukan niyang hanapin si Gerald. Iniisip lang ni Gerald ang naramdaman niya habang hinahanap siya noong araw na nangyari ang lahat ng ito. Sigurado na nag-aalala silang dalawa ni Naomi habang naghihintay sila sa hotel lobby na iyon. Hindi niya inakala na ang maliit na kislap ng pag-asa nila ay mauwi sa pinakamalaking kasawian ni Felicity. Totoo na si Jet ay isang walang awa na tao. Masama ang loob ni Gerald at ang nagawa niya lamang ay idiin ang kanyang kamay sa pintuan ng ward habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Masyadong malakas ang pagkakadiin niya kaya sigurado siyang pati ang mga fingerprint niya ay naitatak na ng malalim sa wooden doors. Hoy! Ang weird mo, alam mo ba iyon? May balak ka bang pumasok o hindi? Hinaharangan mo ang pasukan, galit na sinabi ng isang tao sa sandaling iyon. Lumingon si Gerald at nakita niya ang isang nagngangalit na nurse na may hawak na tray. Kahit na nakasuot siya ng maskara, kitang-kita ng nurse ang lahat ng matinding emosyon na makikita sa kanyang luha ang mga mata. Nabigla ang nurse nang makita iyon, muntikan na niyang mabitawan ang kanyang tray habang pinagmamasdan ang lalaki na nagpupunas ng kanyang mga luha. Kunin mo ito at pakinggan mo ako ng mabuti. Ang piraso ng papel na ito ay naglalaman ng partikular na acupuncture instruction at pati na rin ang isang herbal prescription. Kapag naintindihan niyo ito ng doktor, gamitin mo ito para iligtas ang buhay ng babaeng ito, sabi ni Gerald habang inilalagay ang reseta sa tray ng nurse. Pagkatapos nito, pinasok niya ang dalawang kamay sa bulsa bago siya naglakad palayo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.